Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello guys, good evening. So once again, nandito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapapanginabot sa ating lahat. Alright, so I know na medyo may hangover pa yung iba dun sa nangyari sa story ng ninuno ni Brandon. Sobrang madugo, maaksyon, sobrang daming nangyari. Ngayon, I think na dapat siguro medyo magpahinga muna tayo ngayon. Tungkol pa rin naman sa aswang yung ilalahad ko na kwento sa inyo ngayon. However, light lang muna ito. And then meron din akong i-include na ghost stories na galing din sa isang subscriber natin dito sa channel. So, parehong story na to galing sa mga subscribers. And then yan nga, reminder ko lang, if interested kayo na magpadala ng mga experiences ninyo, yung mga true stories ninyo na may kinalaman sa kababalaghan, you can send those stories sa dalsenspooks@gmail.com. Paki-indicate na lang po please kung gusto niyo po ninyo magpa-credit, kung gusto niyo ilagay ko yung username ninyo o yung pangalan ninyo kasama noong kwento, or if you'd rather remain anonymous. Ganon. So, paki-indicate na lang. O kung gusto niyo umamit ng fake name, pwede rin naman yun. So, nasa sa inyo yun. Okay, so huwag na natin patagalin. So, please sit back, relax, and enjoy. Ang kwentong aking ibabahagi sa gabing ito ay tungkol sa karanasan ko at ng aking tita. Medyo maselan po ang kwento, kaya hindi ko nalang papangalanan si tita. Noon, may pinakasalan ng tita ko na isang lalaki. Ayos naman ang pagsasama nila ng kanyang asawa noong una. Nang lumaon, nagkaroon sila ng 2 supling. Si tita ay nakapagpatayo ng isang pawn shop. Naalala ko noon na napaka-generous ni tita pagdating sa pera, at aminado ako na nabibigyan niya ako paminsan-minsan, pero maliliit na bagay lang naman. Ayon sa chismis, nanalo daw ang tita ko sa loto, pero hindi ko naman yun masyado iniintindi. Nabigla kami isang araw nang malaman namin na naghiwalay bigla sila tito at tita. Nag-away sila bigla isang gabi at hindi na nila ito naayos, kaya nauwi sa permanentong pakikipagkalas sa isa't isa. Nag-aal sa balutan si tita at umuwi sa bahay ng lolo at lola ko para doon muna tumira pansamantala. Yung mga pinsan ko naiwan doon sa tito ko kasi nag-aaral pa yung mga bata at minabuti nila na huwag nilang ilipat ng school. Eventually, nakapagpatayo din si tita ng sariling bahay malapit sa amin. Naging simple lang naman ang buhay ni tita sa amin. Naging libangan niya ang paggamit ng two-way radio or walkie-talkie na kung saan may mga nakikilala siya na mga bagong kaibigan na pwedeng makakwentuhan. Hanggang sa may nakilala siya na isang lalaki na muling magpapatibok ng kanyang puso. Ang problema lang, ang lalaking nito ay may asawa na rin na iba. Ngunit dahil nga sa nahulog na masyado ang loob ni tita, hindi niya na tayo masyadong inisip. Hanggang hindi inaasahan na nabuntis si tita ng lalaki. Masyadong komplikado ang mga pangyayari dahil natatakot si tita na baka habulin siya ng kanyang dating asawa. Takot siya na baka idemanda siya nito. Sa sobrang pagkatuliro ng isip ni tita na mga panahong yun, pumasok sa kanyang isip ang masamang plano na ilaglag ang bata sa kanyang sinapupunan. Hating gabi, may narinig kaming malakas na palahaw mula sa bahay ni tita. Agad namang kaming sumaklolo sa kanya at umambad sa amin si tita na nakahandusay sa banyo ng kanyang bahay at nagkalat ang dugo sa paligid. Binalak niya na pilitin tanggalin ang bata sa kanyang sinapupunan. Ngunit kinain siya ng konsensya at hindi niya nakayanan ang sakit, kaya humingi siya ng tulong. Sinugod namin siya sa ospital at sa awa ng Diyos,
Nailigtas naman ang bata. Nagsisi ang tita ko at nagpasya siya na ipagpatuloy na lang ang pagbubuntis. Pero gayon pa man, pinili niya na itago ang pagbubuntis, kaya sa isang ospital sa isang liblib na bundok, siya napiling manganak. Gusto niya doon manatili para hindi siya makilala ng mga tao. Ako ang naatasan na magbantay sa kanya hanggang manganak siya. Habang nasa ospital na kami, biglang sumakit ang tiyan ni tita. Habang abala ko sa pag-aasikaso sa kanya, may napansin ako na isang matandang babae na pagala-gala sa ospital na nakamasid lang sa amin. Hindi ko naman siya masyado binigyan ng pansin dahil naisip ko na baka may binabantayan din siya doon. Nais ko pala ipaalam sa inyo na bukas ang aking third eye. Sari-sari ang mga engkanto na nakita ko doon sa ospital na yun. May multo, may bata, at may mabahong kapre. Pero hindi ko na lang sila binigyan masyado ng pansin. Hanggang sa nanganak na nga ang tita ko. Pinili ng tita ko na kumuha ng private room at doon lang ako lagi sa tabi niya. Noong tumagal, medyo nagtataka na ako sa matandang babae na aligid-aligid sa ospital kasi lagi ko na lang siyang nakikita at nahuli ko pa siya na sumisilip sa amin. Binala ko sana siyang tanungin kung hindi pa siya natutulog kasi parang 24 hours ko na yata siyang nakikita. Lalabasin ko na sana siya kaso bigla na lang siyang nawala. Pinakibit-balikat ko na lang ito hanggang isang gabi, nakatulog ako sa loob ng kwarto dahil sa sobrang antok at pagod. Hindi pa naman ako sanay na matulog na nakaupo. Napapidlag ako nang naramdaman ko na may kumurot sa aking kamay. Si tita pala. Takot na ginigising ako. Sabi niya, may pumasok daw na matandang babae doon sa kwarto at gusto daw kargahin ang bagong panganak ko na pinsan. Natural, hindi pumayag si tita dahil una, hindi naman niya kilala yung matandang babae. At isa pa, hindi niya mapaliwanag ang kilabot na bumalot sa kanyang katawan nung nakita niya yung matanda. Doon na nabuo ang pagdududa ko na baka nga aswang ang matandang huklubang matababae na yun. Wala naman akong nararamdaman sa kanya, pero para mapanatag si tita, mas naging alisto ako kung sakali na magtangkang bumalik yung matanda. Yung nakabuntis naman sa tita ko, nagpakita na lang nung lalabas na kami sa ospital. Hanggang sa nakauwi na nga kami. Agad ako nagpaalam sa tita ko na uuwi muna ako sa amin para makatulog na maayos. Mga isang linggo rin kasi kaming tumigil doon sa ospital at hindi pa ako nakakauwi mula noon. Hating gabi, habang sa kasarapan ng pagtulog ko, hindi ko na malaya na ang cellphone ko ay ring ng ring. Medyo malayo sa bahay namin mismo, yung bahay ni tita, at hindi naman siya makasigaw kasi baka mabinat siya. Ring lang ng ring ang phone ko hanggang si mama ko na ang sumagot. After nila mag-usap saglit, niyugyug ako ni mama ko para gisingin at medyo nainis pa nga ako kasi nabitin ako sa tulog. Sabi ni mama, tumatawag daw si tita kasi may narinig siya na may naglalakad sa kanyang bubong. Ang tanging tao lang sa bahay na yon ay ang tita ko at yung pinsan ko na newborn. Agad naman akong bumangon after ko marinig yun at kinuha ko ang homemade na shotgun ko. Mabilis kong binagtas ang papunta kay tita at nagmatsyag ako pagdating doon. Pagtingin ko, may nakita akong pusa sa taas ng bubong. Hindi naman yun nakakapagtaka kasi di ba gawain naman talaga ng mga pusa ang umakyat sa bubong? Tinawag ko ang tita ko na takot at sabi ko sa kanya, "Tita, pusa lang naman ang nasa bubong mo. Hindi naman yun nakakatakot." Halos mangiyak-ngiyak naman si tita na sumagot, "Hindi! Hakbang ng tao yung narinig ko kanina. Sigurado ako." "Baka naman dala lang ng pagod yan, tita," sagot ko na humihikab. Pero hindi pa rin mapakalma si tita.
Kaya nag-decide ako na doon na lang matulog. Wala namang nangyari ulit ng gabing yun. Yung nakabuntis kay tita, naiinis ako doon kasi di man lang magkusa na siya lang ang magbantay kay tita, siguro dahil na rin may sabit pa ito. Hanggang nakiusap si tita na doon na lang daw ako matulog sa kanila. Pumayag naman ako kasi naaawa din naman ako sa kanya. Nung kinagabihan, ang armas ko lang ay itak. Sa sobrang tagal ko nakahihintay na may mangyari, nakatulog ako. Hanggang sa magising ako na may kumukurot na naman sa akin. Si tita ulit, kinukurot ako kasi takot na takot siya. Sabi niya sa akin, "Ayan, may tao na naman na naglalakad sa taas." Nakiramdam ako at meron nga naglalakad sa bubong ng bahay. Sabi ko kay tita, "Okay, dito ka lang. Huwag kang lalabas na kulambo. Check ko lang." Nagsaboy ako ng asin sa paligid at dahan-dahan na lumabas ng bahay. Pinagsamang tapang at takot ang pakiramdam ko noon. Sinilip ko yung bubong, pero wala naman akong nakita. Sumaglit ako kay lolo para sabihin ang nangyayari at sabi niya, ikutin ko daw ang bahay ng 7 beses. Hindi na ako nahiya na sabihin ko sa kanya na natatakot ako. Kasi nanginginig na talaga ako sa takot noon. Sabi ni lolo, "Sige, gawin mo na, magmamatsyag din ako." Hawak-hawak na din ni lolo ang homemade na shotgun niya. At yun na nga, nag-uumpisa akong umikot sa bahay. Sa unang ikot, wala, okay lang naman. Nung pang-apat na, parang hindi ko na maihakbang ang paa ko. Hindi naman tumayo ang balahibo ko kasi nakahood ako nun. Hanggang sa may puno ng mangga, may naninig akong anino. Napatili ako agad na, "Lolo, sa may mangga!" Agad naman na nagpakawala ng putok ang lolo ko. Agad din may pumagaspas na malaking pakpak sa paligid, ngunit hindi ko naman makita. Kinabukasan, pumunta ako sa daan. Medyo malayo kasi kami sa highway at doon ako tumatambay. Madalang lang din ako magsalita at magkwento sa mga tropa ko ng tungkol sa mga kababalaghan kasi hindi sila open-minded sa ganun. Pinagtatawanan lang ako ng mga hangal at tinutukso. Kaya hindi na talaga ako nagkukwento sa kanila. At nung nandoon na ako sa kalsada, agad kong nakita ang mga tropa ko. Agad nila akong sinalubong ng, "Tol, yung girlfriend mo, nandun sa gilid ng court." Sabi ko, "Girlfriend your face, mga gago pala kayo eh." Agad kong tinungo ang tindahan para bumili ng cigarettes. Nang mapadako ang mata ko sa court, may nakita nga akong matandang babae doon na nakasuot ng duster na itim. Natigilan ako, para kasing pamilyar ang itsura niya. Nanlamig ako nung ma-realize ko na siya yung babaeng matanda na nasa ospital. Hala, nag-effort pa talaga siya na sundan kami hanggang dito? Pagkakuha ko ng sigarilyo ko, mabilis akong tumungo papunta sa kanya. Siya pala yung sinasabi ng mga friends ko na baliw daw. Di sila aware na aswang ang babaeng ito actually. Nung medyo malapit na ako sa kanya, pinandilatan ko siya at tinanong ko, "Ale, anong ginagawa niyo dito? Di ba kayo yung nakita ko sa ospital nung nakaraan?" Pero di naman umimik ang matanda. Baliw-baliwan effect. Bigla na lang tumalikod sa akin yung matanda at lumakad papalayo. Hindi ako nakatiis at nagpatutsada pa ako sa kanya ng, "See you later. At kapag hindi ka pa tumigil sa paghabol sa pinsan ko, di talaga ako maaawa sa'yo kahit konti." Pero mukhang hindi ko nasindak ang matandang aswang. Pagsapit ng gabi, nandun ulit siya. May nalalaman pa siyang tik-tik-tik-tik. Pagdapo niya sa pawid na bubong ni tita, take note, double kasi yung bubong ni tita. Pagkalagay ng nipa, nilagyan ng bubong na plastic na yero para hindi tumulo. At para hindi na din mainit sa loob. Walang kaabog-abog ko rin siya na tinusok ng matulis na kawayan. Nasa pool ko siya
at narinig pa namin ito na may umungol. Hanggang kinabukasan, hindi na nagpakita ang matandang baliw-baliwan na aswang. Sa isip ko, baka bumalik na yun sa lungga niya. O di kaya bumalik dun sa ospital kung saan namin siya malas na nakatagpo. Kaya kayo, pag may relatives po tayo na nanganganak sa ospital, huwag po magpakampante at palaging magmatsyag sa paligid. Salamat po sa pagbasa. Hi Clark, here's the short stories that I would like to share to you and to the viewers. If ever you'll choose my story, thank you in advance. Yung first story ko ay tungkol sa ghost na nakita ng mom ko sa car service namin. Yung second story ay story ko na personal, ghost experience ko. Pakitago na lang ako sa pangalan na Reiko. Service Ghost. Nakasalukuyan ako nagtatrabaho sa isang BPO company at mid-shift ang sked ko, 3 p.m. to 12 midnight. Ang company namin ay may transport service for those who are in mid-shift or at late mid-shift. In a first-come, first-served basis, pauwi hanggang kanilang bahay. Innova ang car kaya 5 passengers per car ang allowed. School service ang peg pag hinahatid. At dahil ang bahay namin ay nasa medyo looban, mga 2 minutes lang naman ang lakad papuntang labasan. Nasa labasan ang mom ko mga around 1:30 a.m. para hintayin ako. That night, panghuli ako sa ihahatid. At sa likod ako ng passenger seat ng car, pinaupo ni Kuya Mario, yung driver ng kotse. 12:20 a.m., bumiyahe na kami from the office. Nung ihahatid na yung pang-apat na pasahero, may nakita akong itim na baboy na tumatakbo sa kalsada. By the way, yung place ni ate girl na dadaanan bago dumating sa subdivision nila medyo creepy dahil may mga area na talahiban at layo-layo ang bahay. So ayun na nga, after namin maihatid si ate girl, yung baboy nasa kalsada pa din. I don't know kung may connection si Piggy, pero siguro nakaramdam na din si kuya ng kakaiba kaya binilisan niya yung takbo ng sasakyan hanggang makarating kami sa medyo maliwanag na kalsada. Naihatid naman ako ni kuya sa amin ng safe. Pagdating namin sa labasan sa amin, yung mom ko nando na naghihintay. Paglapit ko sa mom ko, nagtanong siya sa akin, "Taga saan yung ihahatid ni Mario?" "Wala na po ma, ako na po yung last drop." Sagot ko at naglakad na kami pauwi sa bahay. Papasok na kami ng house, nagtanong ulit si mama. "Sabi mo huli kang ihinatid? May nakaupo pa dun sa harapan kanina eh." "Ako nga po yung huling hinatid ma." Medyo naiirita akong sumagot. Pero bigla kong naalala na madalas din makakita ng di nakikita ng normal na tao, ang mom ko. Nag-usisa na ako kung ano ba yung nakita niya. Sabi niya, "Basta may nakita nga ako. Maputi siya, lalaki. Nakatingin pa nga sa akin at tumiti. Nahiya nga ako pero nasabi ko na ang friendly naman ng kaservice ng anak ko." Kaya pala ayaw niyang maniwala na ako ang huling hinatid ni Kuya Mario. Wake up, sleepyhead. Nag-start ako sa present company namin in 2007. Night shift ang pasok. Dahil first time ko mag-work sa ganong sked, lagi akong inaantok. Madalas pa nga ginigising ako sa workstation ko ng team lead namin pag nahuhuli niya ako. Every floor sa amin that time, may maliit na sleeping lounge. Sa floor namin, 3 lazy boy ang kasya. So medyo maliit lang yung room na usap-usapan na ang mga natutulog doon ay laging binabangungot. At eto na nga si dakilang antok na hindi talaga nagpapigil. 2:30 a.m., nagpunta ako sa sleeping lounge. Siguro mga 20 minutes na ako nakatulog nang marakaramdam ako at narinig ko yung nangitit ng lazy boy na hinihigang ko. Never pa ako binangungot in my entire life, kaya that night
ay sobrang memorable para sa akin. Pinipilit kong gumising pero hindi ko maidilat ang mata ko. Hanggang inuuga pa din ang hinihigaan ko na parang sasabog na puso ko sa lakas ng heartbeat. Pagmulat ng mata ko, may nakita akong dalawang lalaki na nakaputi na nakasuot ng shirt at black pants. Matangkad sila pareho, para mga security guard ang mga haircut. Yung isang lalaki, nasa paanan ko, at yung isa naman nasa bandang sulok ng room. Sa takot ko, napatakbo ko palabas ng room bitbit ang aking sapatos. Pagbalik ko sa workstation ko, tinanong ako ng seatmate ko kung saan ako nanggaling at sinabi ko na natulog ako sa lounge. Ang sagot naman niya sa akin, "Ikaw lang talaga mag-isa? Lakas ng loob mo ha? Wala pang natutulog doon na walang kasama kasi takot kami." Since then, hindi na ako ulit natulog doon. Kahit gisingin pa ako ng TL ko kapag natutulog ako sa workstation ko. Okay, so yun yung dalawang, actually tatlong kwento, okay, na napili kong ibahagi sa inyo ngayon. So yung first story is tungkol nga sa aswang, tungkol sa tita ng sender. Na yun nga, na-inlove sa isang lalaki na may asawa, siya rin may asawa rin siya. And then eventually nabuntis siya. So yun nga, dahil alam naman natin na medyo komplikado yung gano'n na may asawa ka pero nabuntis ka ng ibang lalaki. And then to top it off, meron din asawa tong lalaking nakabuntis sa'yo. Kaya yun, unfortunately, ang pumasok sa isip niya is magpa-abort ng baby or i-abort yung baby ng sarili niya. Kaya guys, kayo, please lang, kung may mangyari mang ganito sa inyo, sa mga girls ko na subscribers, and then kung may mga lalaki dito na nakikinig na may girlfriend or asawa, please lang, wag ninyong iisipin ninyong magpa-abort. Okay, hindi po talaga maganda yun. Napakalaking kasalanan po yun. Kasi ang anak nyo mismo yung pinapatay ninyo. Kahit pa sabihin nyo na dugulang yan, hindi pa naman yung buo. Guys, life na yun. Hindi po yun talaga tama na kayo yung magdidesisyon na ita-terminate nyo yung pregnancy. Okay, no. It's really not good. So, napakalaking kasalanan talaga nito kay God. So, yun ang stance ko sa ganun sa abortion. So, no to abortion talaga. Whatever the reason. Okay. Kahit ano pang rason, kahit pa sabihin na tipong manganganib yung buhay ng babae, para sa akin, magnanalig tayo kay God. So, let God do His job. Okay, so mag-pray na lang tayo and then, what will come, will come. Ayun, hindi solusyon ng pag-a-abort. Hindi talaga ako naniniwala sa abortion ever since. Yun lang ang masasabi ko tungkol doon. Okay, mapunta naman tayo dun sa kababalaghan aspect. Nakakatakot naman itong aswang din na to kasi nga, pagkakaintindi ko is medyo malayo yung ospital kung saan sila nagstay. Tapos talagang itong aswang na to nagkaroon ng unjust fixation sa kanila. Talagang ayaw sila tantanan. Talagang hinabol sila hanggang sa lugar nila. At natuntun naman sila. And then yun nga, pinagtangka ang yung buhay ng bata. Okay. And then mabuti na nga lang at may mga pamilya itong babaeng ito, yung tita ng sender. Kasi kung wala, baka hindi talaga sila nakaligtas. Baka kinain na yung anak niya. Baka siya rin kinain din. O ganun. So, ayun. Kaya ang masasabi ko lang dyan, yung mga natututunan natin ng mga pangontra sa mga aswang, dito sa mga sinishare natin na kwento nila Sak, nila Brandon, ng ibang mga subscribers din, please make sure na gagawin nyo yun. Yung madali lang naman, magdala ka lang ng mga sili kung ayaw mo mahawa, or yun nga, kung may palaspas ka o buntot pagi siguro, para maprotektahan yung sarili mo. So, yun. And then, most of all, kailangan nyo talaga na pananalig kay God. Din naman sa dalawang kwento na mula dun sa isang subscriber, tungkol naman sa multo. Okay, very light lang naman yung kwento. Hindi naman talaga siya hindi naman siya sinangiban, hindi naman siya yung tipong may nangyaring sobrang nakakatakot or what. Pero, yung kapag ganun siguro, tipong magdasal pa rin tayo kasi you'll never know. Baka akala mo harmless na ghost or parang tipong nagpaparamdam lang sa'yo ng slight. Pero yung pala parang tinitest ka niya. So, test pala yon para malaman kung hanggang saan yung pwede niyang gawin sa'yo. So, una pala, kung hindi ka talaga open sa ganun, gumawa ka na ng mga paraan like iwasan mo yung lugar na yun or magdasal ka talaga. Yun talaga yung pinaka-best na protection natin sa mga ganito. Yung dasal.
Magdasal tayo ng mataimtim din yung sincero para dinggin tayo ni God. Okay, so yun lang muna sa ngayon. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Bye-bye! Nagustuhan niyo ba yung napanood ninyo? Kung ganon, bakit di pa kayo nagsasubscribe? Mag-subscribe na at manood ng mga videos na share namin sa susunod. Or else, pupuntahan ko kayo sa bahay ninyo. Mwah!